Di ba? Malupit eh. Kaya nakikita natin dito mga idol, believe pa tayo sa Japan. Bakit ka mo? Ang Japan nagkaisa na wag labanan si Casimero Inoue. Wag niyong labanan. Bakit? Baka gagapang ka sa Luna Inoue. Delikado. Baka gagapang ka Inoue. Delikado. Kaya nagkaisa sila. Nakita baga. Nakita ng mga taga-Japan na itong si Casimero under hydration clause pa dyan sa 128 pounds. Kakakain lang tapos laban agad. Anong lakas? Pero saglit lang. Tinapos ang laban. 1 round lang. Yan ang nakita ng mga Hapon. Hindi mga ob-ob mga Hapon ha. Yan ay mga matatalino. Hindi kagaya sa iba dyan. Pag ikaw ay galit ang nasa puso mo, maging ob-ob ka. Well, actually, Dale Lopez, wala akong dyan eh. That is, yan sinasabi natin na that is private na nila yun. Dapat hindi private na nila eh. Yan ang sinasabi natin. Kung boxing ang pag-uusapan, boxing. Mag-away sila, away. Ganun lang. Pero problema, pati yung mga personal life, nadadamay. Ano ba yan, mga kaibigan? Lupit. Kaya umiiwas-iwas na tayo sa mga Ken X, shout out sa dyan. Del Lopez, umuha, shout out sa dyan. Lakas ng tama mo. Salita ka ng walang reference. Umuha. Ang lakas. Ikaw na lang mag sa akin dito, idol. Di ba? Kasi, etong si Casimero, malupit talaga. Kitang-kita mo naman dyan. Makikita mo na si Casimero, hindi basta-basta. O, tingnan mo. Pinagulong si Sanchez. Now, ngayon, nagpapansin si, si Mexican Neri. Diba? Nagpapansin. Gustong palabanan ni Casimero. Tapos, pag-ooperan daw, hindi naman lalaban. Kasi talo si Sanchez, talo na si Neri. So, nagpapahiwatig na naman kay Casimero. Nalabanan daw. Pa-hype ba? Kaya ito, ng mga Hapon, yung mga nagsasabi na hindi iniiwas si Inoue kay Casimero, well, hindi lahat na sinasabi natin tama o mali. Kasi, kung maglalaban si Inoue at si Casimero at matalo si Inoue ni Casimero at mayroong possible yan. Malakas si Casimero. Sa age of 35, kalakasan ni Casimero ngayon. Dahil, mga idol, center of attraction ngayon ang Japan. Halos lahat ng event ngayon ay nasa Japan na. Wala tayong masyadong nakita na event ngayon sa ibang kasi mababa din ang tax ng Japan. So nakikita natin dito mga idol na itong Japan, matatahan talaga nila si Inoue. Hanggang saan? Yan ang pinakamaganda kasi as long as itong si Casimero hindi makakita ng promoter na malupit na kaya siyang paakyatin, no? Kung itong si Casimero makakuha to ng promoter na malupit na kayang ipaangat siya ngayon hanggang maging mandatory. Pero para sa akin mga idol, gaya ng sinabi ko paulit-ulit na medyo malabo kasi nasa ranking 3 siya ngayon. Pero pwede din. Mas matindi ang mga laban sa Saudi o sa latest ngayon Ken X sa mga heavyweight, light heavyweight yung laban nung nakaraan. Oo. Kaya nga ito, may bago tayong news ngayon.
pumunta po yung promoter ng Saudi, pumunta po sa Japan para kumbinsihin si Inoue na kalabanin itong si Tank Davis. Siguro mag-ano sila sa 135 o 130 ano. Pero alam naman natin na si kung maglaban sila 130, hindi papayag yun si Tank Davis. 130 lalabanan nila Tank Davis versus Inoue. Pero maganda rin yan kung kukunin talaga ni pero mahirap, may takot si Inoue. Sa dito sa featherweight. Hindi ko alam mga idol kung kasi ito ang pinaka simple lang. Si Inoue po ay undisputed na. Nagdepensa na siya ng WBO, nagdepensa na siya ng WBC. Tapos ngayon, kasi si dati, imagine mo si what they call that, yung tinalo nung last niya, Duhini. Mas nauna pa si Casimero sa ranking nun eh. Pero bakit si Duhini ang kanyang pinili ni Inoue? Dahil nga kay Gibbons na magaling din. Ako aminado ako kay Gibbons, magaling talaga si Gibbons kasi siyempre puti yan eh. Puti yan eh. At matagal na sa industry ng tawag dito. Diba? Kaya tayo mga idol, itong si Casimero, pag mahawakan talaga ito ng malupit na boxing, malupit na promoter. Kung ako ni Casimero, lalaban siyang isa ngayon. At pag-negotiate na pagkatapos ni Sam Goodman at ni Inoue, mapalaban din si Casimero kay Inoue kung pwede. After niya, ang problema dyan mga idol, kasi magdepende eh. Magdepende yan sa promoter talaga. Magdepende talaga sa promoter yan. Yes, Rico Bactol. Well, I agree naman talaga mga idol na there's kasalanan din ng Team Casimero din talaga na hindi nakuha ang timbang nila. Kasi napaka-importante kasi mawalan talaga din ng amor or mawalan talaga ng tawag dito. Kasi nakatatak na yun eh. Kaya sinabi natin mga idol na GBC hopefully na kasi mabigat kasi yung ginawa ni Nery dati. Pero gaya sinabi tayo mga idol, si Nery na nagpapansin daw ngayon kay Casimero, gustong labanan ni Nery si Casimero. Ang tanong kasi dyan, pwede naman palaga ni Casimero, pero mapasigurado sa susunod na laban na ilaban ni Inoue si Casimero, maglaban sila. Kasi eto mga idol ang belt kasi dyan ni Inoue, kung lalabanan pa niya si Ahmad Ali, matagal na. Matagalan na si Casimero. Ako pa nito Casimero, pupunta na lang siya saan? Sa featherweight. Kasi kung hindi siya pupunta ng featherweight, mag-aantay pa siya dyan, wala pa naman bakante ang belt dyan sa 122, matagalan siya. Dahil sinabi ko mga idol, okay sana kung yan ay okay sana mga idol kung makakuha si Casimero ng malupit na promoter para mapalaban talaga siya. Kasi alam naman natin mga idol na inalagaan talaga itong si Casimero inalagaan talaga si Naoya Inoue ng kanyang kampo. Even sa mga tao sa Japan, inalagaan talaga. Isa lang ang sagot dyan, mapalaban si Casimero ni Inoue. Promoter talaga. Dahil lang promoter na maayos si Casimero, wala. Mag-aantay na lang siya na aakyat si Inoue. Ang problema kung kailan aakyat si Inoue.
Di ba? Kaya nga, akala ko nga, pagkatapos lumaban ni Inoue kay Neri, aakyat na. Aakyat na. Wala eh. Anong gagawin dyan? Wala. Mag-aantay si Casimero ng wala. Di ba? Bakit ka mo mag-aantay si Casimero ng wala? Nakahilira pa daw eh. Kaya ako pa ni Casimero, unahan na si Inoue din sa featherweight.